Limang bagay na natutunan ko sa pagiging freelance bookkeeper. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle. 4 na taon ang experience ko sa freelance bookkeeping at tumutulong ako sa mga negosyante, sa mga entrepreneurs, local man or international, to design bookkeeping systems para maialign yung operations at back office. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang 5 lesson na natutunan ko as a freelance bookkeeper. Kung interesado kang maging freelance bookkeeper or nagbabalak kang maging freelance bookkeeper or maging freelancer in general, tapusin mo 'tong video na 'to dahil marami kang matututunan sa kuwentong pag-uusapan natin ngayon. Okay? Before tayo magsimula, may ikukuwento muna ako sa inyo. Nung nagsimula akong maging freelance bookkeeper, nagsimula may una na akong kliyente, pangalawa na, ay hindi ko na-feel at hindi ko na-anticipate na gano'n pala kahirap ang maging freelance bookkeeper or maging freelancer in general. Totoo pala yung hindi sustainable, totoo pala yung kailangan mong umarangkada sa sales para maging sustainable. Kailangan mong humarap, mag-show up, nahihiya ka man, kailangan mong mag-upskill at maraming bagay at para sa'kin na-overwhelm talaga ako at sa freelancing ko, I never thought that it's a very high phase environment. Dun ko natanto at dun ko na-realize na ang freelancing pala or freelance bookkeeping is a very fast-paced environment na kailangan mong mabilis umadapt, magdesisyon, makipag-usap, mag lahat ng bagay. Even though you have a less na information. Kaya kung less information yung natatanggap mo, you have to maximize it para magawa mo pa rin yung trabaho mo as a freelance bookkeeper. Kaya nung nagsisimula pa lang ako as a freelance bookkeeper at hanggang ngayon ay talagang palaging dapat on top ka sa lahat at palaging na-o-overwhelm pa rin ako at hanggang sa tinanggap ko na lang siya na ang environment ng freelance bookkeeping is very high, is a very fast-paced at minsan may mga bagay talagang rejections, may mahaharap ka talagang mga, ah, disappointment at hindi lahat ng mga bagay na gusto mong mangyari ay matutupad sa pagiging freelancer mo. Kaya marami akong na-realize at itong 5 ise-share ko sa inyo ngayon ay ito talaga yung tumatagos sa puso ko, tumatagos na mga life lessons as a freelance bookkeeper. Okay, start na tayo. Isa sa mga life lesson na natutunan ko sa freelance bookkeeper ay ang it's okay not to feel successful. Grabeng ano 'yan, grabeng ang tagal kong na natanggap 'yan, na it's okay to feel na hindi ka pa successful. Kapag kasi freelancer, kapag kasi VA, ang pinaka-conception natin diyan, yung point of view natin diyan, maraming pera, earning dollars, you are living on your own terms, nasa bahay ka lang, chill-chill, papindot-pindot ka lang, at you're a very successful person. Pero, tinanggap ko na hindi pala lahat ng tao at ang lahat ng tao ay may iba-ibang timeline para maging successful and iba-iba din ang success natin personal dahil, success is a subjective. Pero as a freelancer, kapag nagsisimula ka ngayon or magbabalak ka, sinasabi ko sa'yo na it's okay not to feel successful yet. Huwag mong i-pressure masyado yung sarili mo, tanggapin mo kung anong meron ka, magpasalamat ka, nagkakliyente ka, pasalamat ka, umuusad ka sa buhay, may pangkabuhayan ka, may panggastos ka, may pangbayad ka. Pero it's normal to feel na hindi ka pa successful. But don't forget na always be grateful sa lahat ng binigay sa'yo ng Diyos dahil lahat ng mga bagay na yan ay pinagkaloob niya sa'yo. Okay? So, isa yan sa mga na-realize ko sa aking pagiging freelance bookkeeper, na it's okay not to feel successful. Okay, mag-comment naman kayo diyan kung freelancer na kayo at hindi niyo pa nararamdaman na successful pa kayo. Kasama tayo diyan, okay?
Ano tayo diyan, kampi-kampi tayo dito. Okay, isa pa sa mga life lesson learned na natutunan ko as a freelance bookkeeper ay ang you need to have a hard skin. Kailangan makapal ang mukha mo, yung balat mo, at kailangan mong humarap sa napakaraming rejection at kailangan mong harapin yung mga mahihirap na mga sitwasyon. Wala kang choice, but you need it to. Kasama yan sa pagiging freelance bookkeeper mo. Ang pagiging makapal yung mukha, palatanong, at naharap sa maraming rejection, disappointments, at sa mas marami pang bagay. Na-realize ko sa pagiging freelance bookkeeper na I should not take everything personal. Hindi pala talaga lahat ng bagay at hindi rin healthy sa isang tao working in professional way, corporate way, freelancer, or any aspect of professionalism. Hindi pala talaga magandang i-take mo lahat ng bagay as personal. And you have to learn, and I have learned it the very hard way, and I understand at tinanggap ko na kailangan pala talaga na makapal yung balat mo, makapal yung mukha mo, and you have the humility to ask help. Kaya isa yan sa mga na-realize ko sa freelance bookkeeper na kailangan mong may makapal na mukha, makapal na balat. So, importante din yan as a freelance bookkeeper na meron kang confidence at meron kang kapal ng mukha to face everything. Trials man yan, rejections man yan, disappointment, or anything, good and bad, you have to face it. And you have to accept it. Okay? Isa yan sa mga natutunan ko sa freelance bookkeeper. Okay, next. Isa sa mga life lesson na natutunan ko as a freelance bookkeeper ay ang success is not defined on how many clients you have right now. Diba nakikita kasi natin sa social media na they are an agency, they have an outsourcing business, they have multiple clients, and marami silang pinagkakabalan at marami silang pera. But I just want you to say, if ikaw nagsisimula ka rin ngayon, na guys, success is not defined on how many clients you have right now. Ano naman kung may isang client ka lang ngayon, pero nabibili mo yung gusto mo, napo-provide mo yung mga pangangailangan ng pamilya mo, at nakakapag-travel ka, at marami pa nakakakain ka, komportable ka sa pinagtatrabahuan mo dahil work from home ka, marami kang oras sa pamilya mo. For me, at tinanggap ko na din na ang success is not defined on how many clients you have right now. May minsan kasi sa atin, ang pangarap natin ay to be sustainable lang sa ating sarili at sa ating pamilya. May iba din, they are aiming for higher na they can become a agency, outsourcing, or entrepreneur sa pagiging freelancer nila. In any way, iba-iba tayo ng definition sa ating success. But kailangan mong tanggapin na ang success is not defined on how many clients you have. Hindi mo dapat ikahiyang isa lang client mo, dalawa lang client mo, at hindi mo palaging pwedeng ipag i-down yung sarili mo dahil yan lang yung mga client mo. Just just remember na yung isang client na yan nagpapakain sa'yo, isang client na yan buhay yung pamilya mo, at isang client na yan tumutulong sa'yo para maka-mobilize ka at makausad ka sa buhay mo. And in simple terms and in simple, if grateful ka sa sarili mo, that's success already. Kaya wag mong kakaligtaan yung mga maliliit na bagay na yan at palaging tandaan na hindi yan yung definition ng success at tanggapin mo na yan. Okay? Basta, success is not defined kung ilang client mo ngayon. Okay, next. Isa pa sa mga life lesson na natutunan ko as a freelance bookkeeper ay ang take care of your finances. One of my realization as a freelance bookkeeper ay kahit ako dito palpak. Pero ito yung na-realize ko. Sa pagiging freelancer in general, kahit hindi ka bookkeeper, kahit funnel designer ka, social media management, video editor,
or any way na freelancer ka talagang literal na freelancer, wala kang fixed na schedule, wala kang fixed na client, project-based ka halos lahat, I realize na hindi lahat hindi lahat ng panahon ay maraming benta, maraming sales at maraming clients. There may araw talaga zero, may buwan zero, na tagtuyot talaga na tagtuyot, na hindi mo alam kung saan kukuha ng pera at hindi mo alam kung saan uhugutin yung mga babayaran mo. And I learned it the very hard way na as a freelance bookkeeper or as a freelancer in general, na kailangan pala talaga nating maging responsable sa ating mga finances. In a way na kailangan natin mag-ipon kapag marami tayong benta, marami tayong kliyenteng napagsisilbihan, hindi pala dapat natin 'to gastusin agad dahil ipe-prepare pa natin 'to na maging sustainable tayo sa tagtuyot ng mga oras, sa mga panahon. Kasi tayo sanay lalo na 'pag corporate ka tapos nakatikim ka ng dolyar, tapos bili ka dito, bili ka diyan, hindi mo na-anticipate na may tagtuyot pala, may season din pala ang pagiging freelancer. Kaya yung season na yon na wala kang benta, wala kang sales, wala kang client, yung mga panahon na may client ka is preparation time pala yon to be sustainable sa sarili mo. Na makasurvive ka sa freelancing world, na kahit na wala kang client, na kahit wala kang tinatrabaho, ay existing ka pa rin at buhay ka pa rin at ang pagiging freelancer mo ay continuous. At walang ibang paraan diyan para maging sustainable is you have to be take caring of your finances. Wag nating, wag nating takbuhan ang responsibilidad natin na maging disiplinado sa pera because it's one of the key para maging sustainable tayo at tatagal tayo sa industriya. Ayos! Okay, isa pa sa mga natutunan ko at life lesson as a freelance bookkeeper ay ang enjoy the process. Freelancing is like a roller coaster. Minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan paikot-ikot, at hindi mo na alam kung saan patungo. Pero nakakaligtaan mo na hindi lahat ng tao ay nakakapasok sa freelance bookkeeping. O hindi lahat ng tao nakakapasok sa freelancing na industry because it's not simple, it's hard, and hindi siya madaling pasukin na industriya. Pero alalahanin mo, nakapasok ka at nagka-kliyente ka, nagka-earn ka, hindi man yan malaki, pero nakapasok ka at welcome sa industry ng freelancing. Kahit hindi man yan ikakayaman mong client mo ngayon, pero kailangan mong enjoyin yung process. You have to be grateful kasi hindi lahat ng tao may kakayanan o may same ability mo na maging freelancer. Kaya enjoyin mo lang yung process mo, mahirap man yan, maraming rejection, burnout, disappointment, wins, o marami mang mga sitwasyon na pwedeng mangyari sa iyo as a freelance bookkeeper or a freelancer in general. Just enjoy the process. Because process is the process. Lahat ng tao dadaan sa process. At enjoy na lang natin because it will lead us kung paano tayo maging better pang person in freelancing. Shoutout kay Eka. Okay? Bakit ko ba sinishare to sa inyo? Sinishare ko to sa inyo because this is my way on encouraging you. Na it is normal to feel na hindi ka pa successful. It is normal na nadi-disappoint ka at nare-reject ka and you feel sad about it. It's very normal na mga nararamdaman mo mga bagay na yan in freelancing. And ako na magsasabi sa'yo, we are same. Nasa same tayong barko. We are on the same boat. At it's okay. At sinishare ko 'tong mga sinasabi ko sa inyo ngayon para hindi kayo ma-feel na kayo lang ang nagdurusa at kayo lang yung nakakaranas ng mga ganyan. Because I've been there and I'm still trying to get out of that situation. And I'm very proud of you guys na lumalaban ng patas pa rin sa buhay. I'm very proud pa rin na lumalaban pa rin kayo sa freelancing. Ang kalaban kasi natin dito, no, ang kalaban natin dito is yung sumuko tayo.
Hindi porket tayo ay hindi sustainable ngayon, hindi porket hindi pa tayo nakaka-feel na successful tayo ngayon, hindi porket hindi natin na-e-enjoy na yung process ngayon, isusuko na agad tayo. I just want to remind you, always remember why you started. Always remember anong rason kung bakit ka nagsimula sa freelancing. It might be you have a sickness, disease na hindi nagpo-prohibit sa'yo sa labas magtrabaho, or gusto mong mag-spend time with your family because you are tired of a corporate na 8 oras or more than pang nalalayo ka sa pamilya mo, or you need a sustainable job, or kailangan mo ng mga opportunity na nasa bahay ka lang. Regardless sa kung anong rason mo kung ba't ka magsisimula, always remember that if you found yourself na susuko na. Because that's important para maging sustainable ka at patagalan kasi dito sa freelancing. No? Ang freelancing guys para sa akin is a long-term game. It's like a business din talaga. No? You have to be visible long enough to be trusted. You should be basta patagalang tumayo, patagalang lumaban ang freelancing. At kung susuko ka agad, mapupunta sa ibang mga opportunity na dapat sa'yo. At samahan nyo ko, magsamahan tayo na hindi dapat tayo susuko. Let's always encourage each other. Let's have a community. Let's have a conversation. Kung may nararamdaman ka man, kung meron ka mang mga gustong sabihan, outlet mo, or kung may pinagdaraanan ka man ngayon, hindi lang ikaw nakakaranas niyan. And the good thing is, meron tayong community para tayo ay mag-usap-usap about dyan. Join kayo sa ating Discord community. Nasa description around dyan, hanapin nyo lang. Or nasa profile ko, yung pinaka-instruction kung paano mag-join sa ating community. Ang community, na sama-sama tayong maging visible together, sama-sama tayong tumagal sa freelancing together. Because I believe meron tayong impact sa ating ekonomiya, and we have the impact also if we're going to change our nation. Ayos? Guys, huwag nyong maliitin na freelancer kayo. Nagpapasok kayo ng international currency sa ating bansa. You have a major role sa ating lipunan. And huwag nyong i-down yung sarili nyo kung ano man ang mangyari, kasi isa kayo sa bayani ng ating bansang Pilipinas na kahit na palubog yung ekonomiya natin, isa kayo sa umaambag para tumayong firm ng ating bansa. Kaya walang susuko, lahat tayo lalaban, at maraming salamat sa tiwala nyo sa bawat isa. Ayos, kita-kita tayo sa ating Discord community, at meron pala tayong libro na Freelance Bookkeeper Real Talk na pag gusto nyong bilhin, ay nasa description or nasa profile ko yung information on how to purchase. Madali lang itong mag-check out, guys. Okay, guys, maraming salamat sa panonood nyo sa episode na to. At na-appreciate ko kayo. God loves you. I love you. At see you sa ating next na video. Bye!